Nais po natin banggitin na tanging sa Philippine National Police lang po ang makakita ng mismong kabaro, maging ito man ay aktibo, awol o dismiss, na sila po tutugis, puhuli at magpapakulong kung kinakailangan sa mga nasabing suspect kapag sila po ay nagkamali o lumabag po sa batas. Nasa kalagitnaan ng kanilang biyahe ang turistang ito. Sa kahabaan ng Macapagal Avenue, Parañaque City nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. May binaril dito na isang Fortuner. Sa video, makikita ang mabilis na pagsakay ng dalawang lalaki sa silver na van bago ito pinaarangkada. Ang insidente, inkwentro pala sa pagitan ng mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group at ng mga suspect sa pagdukot sa isang negosyante. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, April 14 ng umaga nang harangin ng mga suspect ang negosyante habang pauwi ng bahay galing sa Makati. Kinagabihan, tumawag na ang mga suspect sa pamilya nito upang humingi ng ransom sa halagang 50 million pesos. Nakasarado po sila sa tawaran ng from 50 million ay napababa po nila sa 10 million. Nung saktong alas 10:30 ng nasabing araw, April 14, inireport na po ng daughter-in-law at saka po ng asawa ang insidente sa ating pong anti-kidnapping group na kung saan po ay nagsagawa sila ng plano. Kinabukasan, nakipagkita ang mga suspect sa pamilya ng biktima para sa napagkasundoang ransom. Ngunit, nakabuntot na dito ang mga pulis para sa isasagawang rescue operations. At ang matiyak na ligtas na ang biktima, doon na corner ng mga pulis ang kidnappers. Nauwi ito sa palitan ng putok na ikinamatay ng 4 na suspect at ikinasugat ng isang PNP personnel. Batay sa investigasyon, mga dating pulis ang 2 sa 4 na suspect na natanggal sa serbisyo dahil sa mga kinakaharap na kaso. Sa nasabing insidente, meron tayong 4 na suspects na kung saan 2 po dito ay yung 2 awol na membro ng Philippine National Police. Yung suspect number 2 po na in-identify ng AKG, ito po ay may warrant of arrest para sa kaso na malversation of public funds. At yung pong isang awol na noong 2025 na formerly naka-assign sa Northern Police District, siya po naman ay may kasong awol, kaya po siya na-dismiss sa Philippine National Police. Na-recover din sa sasakyan ng mga suspect ang ilang uniforme ng pulis, identification cards at mga baril. Bukod dito, nakita din ang iba't ibang conduction stickers at plaka ng sasakyan. Itinuturing naman ng PNP na solve na ang kaso, subalit hindi nila isinasantabi na mayroon pang ibang kasamahan ang mga napatay na suspect, kaya't patuloy ang isasagawang investigasyon ng mga otoridad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.